Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang Pasada, alas 7. Maghahatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro Region. Pinangunahan ni Chief Minister Abdul Rauf Makakua ang ika-77 na regular cabinet meeting ng pamahalaang Bangsamoro nitong September 9, 2025 na nakatuon sa huling yugto ng transition habang papalapit ang 2025 parliamentary elections ng BAR-MM. Tinalakay sa pagpupulong ang mahahalagang agenda gaya ng pagbuo ng Final Transition Plan, resulta ng Bangsamoro Youth Assessment Study 2024, ulat mula sa Technical Working Group on Sulu Transition at kalagayan ng operasyon ng Pulyok Port bukod sa iba pang mga issue. Binigyang diin sa pagpupulong ang patuloy na pagsisikap ng BAR-MM na palakasin ang reformang pamamahalaan at tiyakin ang maayos na paglipat mula sa transition period patungo sa isang halar na regional na pamahalaan. Matagumpay na naisagawa ng Bangsamoro Darul Ifta ang makasaysayan at kauna-unahang State of the Ulama Address ni Bangsamoro Mufti Sheikh Abdul Rauf Gielani. Binigyang diin nito na ang papel ng ulama o mga scholar ng Islam sa patuloy na pagsulong ng kapayapaan, katarungan at kabutihang panlahat sa rehiyon. Ibinahagi din ni Bangsamoro Mufti Gielani ang kasalukuyang estado ng moral at espiritual na kalagayan ng rehiyon, mga hamon na kinakaharap ng mga ulama at ang mga hakbangin na kanilang isinusulong upang mapanatili ang pananalig, paggalang at pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba-iba. Pinanggit din sa ulat ng mga programang isinagawa ng BDI, gaya ng pagsasagawa ng Darul Ifta ng hakbang upang pag-isahin ang mga tema ng khutba tuwing Biyernes sa lahat ng mga mosque sa Bangsamoro sa pamamagitan ng paghahanda ng mga pamantayang sermon na may katangiang katamtaman, makatarungan at balanse. Pinalalakas pa ng BDI ang pangunguna nito sa paglilingkod sa komunidad sa pamamagitan ng pagpapalabas ng mga maliwanag at makabuluhang fatwa, pagpapalaganap ng katamtaman at balanseng kaalamang panrehiyon at pagbibigay ambag sa panlipunan katatagan. Naghanda ang Darul Ifta ng hanay ng mga planong panghinaharap at mga aktibidad na nakaayon sa mga nangangailangan at mithiin ng rehiyon. Magsasagawa ng medical mission ng Ministry of Health bilang isa sa mga aktibidad ng gobyerno sa paggunita ng kaarawan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Abangan ang medical mission na handog ni PBBM bukas na magsisimula ng alas 7 ng umaga sa MOH Covered Court sa Cotabato City. Lalahok din sa medical mission ng Provincial Hospital ng Maguindanao, Tamparan District Hospital, Dr. Serapio Montanier Alhaj Mem Hospital, Wao District Hospital, Balindong District Hospital, Datoudin District Hospital at Unayan District Hospital. Iba't ibang serbisyo ang handog sa taong bayan tulad ng medical consultations, libreng gamot, eye screening na may libreng reading glasses, free flu at meningococcal vaccines, nutrition screening para sa mga ina at bata. Magbibigay din ng hygiene kits para sa mga PWDs, senior citizen at mga buntis. Magbibigay din ng micronutrient supplements tulad ng iron, folic acid, vitamin A at micronutrient powder, Nutribon at iba pang pagkain. Mamamahagi rin ng free wheelchair, free cane at free walker. Matagumpay na isinagawa ng project sa Bangsamoro sa pangunguna ng Monitoring and Evaluation Team. Nito ang mga aktibidad para sa monitoring, evaluation at verification of compliance. Sa loob ng 3 araw na pagsasagawa ng naturang aktibidad, binisita at nagsagawa ng panayam ang Project Salam sa 63 barangay bilang ng mga benepisyaryo mula sa Political Committee. Sa pamamagitan ng mga panayam na ito, nakalap ang mahahalagang impormasyon hinggil sa mga karanasan, hamon at pangangailangan ng mga benepisyaryo. Layunin ng aktibidad na masukat ang kahusayan at epekto ng programa, matukoy ang mga puwang o kakulangan sa implementasyon at makapaglatag ng mas epektibong mga interbensyon sa hinaharap para sa patuloy na pagsulong ng kapakanan ng mamamayang Bangsamoro. Ipagkaloob ng Ministry of Science and Technology ang bagong ayos na mga pasilidad at mga upgraded processing equipment sa 2 kooperatiba sa Marawi City, Lanao del Sur.
Bahagi ito ng Technology Transfer and Commercialization Program ng Ministeryo na layuning maisulong ang teknolohiya at inobasyon bilang katuwang sa pag-unlad ng mga komunidad sa Bangsamoro. Sa ilalim ng proyektong Technology Enhancement on Maranao Halal Frozen Foods, nakatanggap ang Sasas Frozen Products Cooperative sa Barangay Kadayonan ng renovated production area at mga kagamitan para sa pagproseso ng halal frozen foods. Samantala, ang Sunriser Service Cooperative naman sa Barangay Lilod, Sadok ay nabigyan ng bagong pasilidad at mga weaving equipment sa ilalim ng proyektong Technology Upgrading on Maranao Weaving Production. Ang naturang turnover ay nagpapatibay sa temang pagkakaisa, kultura at empowerment, lalo na sa pagpapahalaga sa kababaihang kasapi ng mga kooperatiba. Namayagpag ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa katatapos lamang na 36 Philippine Travel Mart 2025 na ginanap sa SMX Convention Center, Pasay City. Tampok ang makulay na kultura at mayamang pamana ng Maguindanao del Norte. Sa temang Boosting Next Gen Tourism, dinaluhan ang 3 araw na kaganapan ng mahigit 300 na exhibitors mula sa iba't ibang panig ng bansa upang ipakita ang kagandahan ng mga destinasyon sa Pilipinas, kasaysayan at makabagong inobasyon sa turismo. Kabilang sa mga nanguna sa pagdiriwang ay ang Ministry of Trade, Investments and Tourism sa pamamagitan ng kanilang natatanging BARM Pavilion. Tampok dito ang mga kultura, sining at produkto ng Maguindanao del Norte. Dahil sa malikhaing presentasyon, kinilala ang BARM Pavilion bilang first runner-up sa Best Booth Regional Provincial category. Hindi rin nagpahuli ang Cotabato City na kumakatawan sa BARMM matapos itong tanghaling first runner-up sa Best Booth City Municipality category at first runner-up sa Best Cultural Presentation. Ang mga karangalang ito ay patunay ng patuloy na pag-angat ng BARMM bilang isang bagong pwersa sa larangan ng turismo na kayang akitin ng mga bisita gamit ang kakaibang kultura at karanasang Bangsamoro. Ang PTM 2025 ay inorganisa ng Philippine Tour Operators Association at co-presented ng Department of Tourism at Tourism Promotions Board. Sa natatanging pagganap ng BARM at mga tagumpay ng Cotabato City, muling pinatotohanan ng PTM 2025 ang lumalawak na reputasyon ng rehiyon bilang isang destinasyong hindi dapat palampasin, isang paanyayang choose Bangsamoro at maranasan ang tunay na puso ng Pilipinas. Upang higit na mapalakas ang digital transformation at transparency sa pamahalaan, inilatag ng Bangsamoro Information Communications Technology Office ang Information System Strategic Plan o ISSP process flow sa Cotabato City. Alamin ang detalye sa report ni Farhana Cabalo. Bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap ng Bangsamoro Government na palakasin ang digital na kakayahan ng rehiyon, nagsagawa ang Bangsamoro Information and Communications Technology Office o BICTO ng isang awareness workshop on Information System Strategic Plan o ISSP process flow. Layo ng aktibidad na ipaliwanag sa mga kalahok na binubuo ng mga information technology officers at planning focal persons mula sa iba't ibang ministeryo at ahensya ng Bangsamoro Government ang kahalagahan ng ISSP bilang gabay sa maayos, organisado at epektibong paggamit ng ICT resources. Binigyang diin ni BICTO Executive Director Jonathan Mantikayan na ang ISSP ay hindi lamang dokumento kundi isang mahalagang instrumento para sa digital governance na nagsisiguro ng transparency, efficiency at alignment ng mga ICT project sa pangkalahatang layunin ng Bangsamoro Government. Nagkakaroon tayo ng awareness sa mga ministry, Bangsamoro Ministry Offices and Agency sa pagkakaroon ng medium-term plan na related sa ICT project ng different BMOAs. So, meron din tayo sa national. And then we try our best na meron din dito sa BARM. So ang purpose nito, itong Information System Strategic Plan Process Flow, ay malalaman ng mga planning officer yung in charge doon sa planning, especially responsible sa any ICT project ng office, na malaman nila kung ano yung mga proseso from formulation to implementation to monitoring and evaluation.
Kasunod niyan, nagsagawa din ng Bicton ng malawakang pagsasanay katuwang ang TP-Link Philippines upang ihanda ang mga IT professionals sa mas mataas na antas ng network management at seguridad. Layunin ng 3 araw na pagsasanay na bigyan ng kinakailangang kasanayan ng mga IT officers mula sa iba't ibang ministeryo at ahensya ng BARM, mga guro mula sa akademya at mga kawani ng Philippine National Police upang makapagdisenyo, makapag-ayos at makapamahala ng enterprise-level networks gamit ang OMADA solution ng TP-Link. Sa pamamagitan ng inisyatibang ito, muling pinagtitibay ng Bicto ang kanilang pangako sa pagpapalakas ng digital literacy, professional development at technological resilience bilang paghahanda sa isang mas matatag, konektado at handang-handa sa inaharap na Bangsamoro. Farana Cabalo, BIO News. Pinangunahan ng Bangsamoro Ready ang ikatlong earthquake drill ngayong taon sa Bangsamoro Region. Kanilang ipinakita ang kanilang kakayahan sa mga aktibidad tulad ng pagresponde sa sakuna, pagsugpo sa sunog, pagligtas sa mga biktima at high-angle rescue gaya ng rappelling. Makikita sa drill ang galing, disiplina at pagtutulungan ng mga responders. Ayon sa Bangsamoro Ready, mahalaga ang ganitong mga pagsasanay para maging handa ang lahat sa oras ng sakuna. Tiniyak din ito ang mabilis, organisado at epektibong tugon sa kanilang tumama ang lindol o anumang uri ng sakuna sa rehiyon. Ang ganitong mga aktibidad ay patunay na ang kahandaan ay hindi lang nakasalalay sa kagamitan at plano, kundi sa tapang, disiplina at pagtutulungan. Sa ating panahon ngayon, makakaapekto sa panahon sa iilang bahagi ng bansa ang mga localized thunderstorms. Ayon sa Pag-asa, magdadala ito ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa ilang bahagi ng Mindanao. Binabantayan naman ng Pag-asa ang low pressure area na namataan 540 km east ng Hinatuan, Surigao del Sur. Ipinag-iingat naman ang lahat sa posibleng maidulot na pagbaha at landslide naman sa mga nakatira malapit sa bundok. Manatiling nakaantabay sa mga paalala ng Pag-asa at BARM Ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng BARM Ready at BARM Ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng BARM Ready sa inyong screens. At yan ang mga balitang tampok sa pasada alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BIRMM, i-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government na makikita sa inyong screens. Mapapanood nyo rin ang episode na ito ng pasada alas 7 sa YouTube page ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Ako po si Yana Sanday ng Bangsamoro Information Office, naghahatid balita sa ngalan ng serbisyo publiko at moral governance. Maraming salamat po at pagpalain ang Bangsamoro.